Pero buo naman yung shock. Di, buo naman pala eh. Huwag mo nang pa-orderan ng shock kung buo yung shock. Anong nasira doon sa shock mount? Yung bearing po, sir. Nasaan? Tingnan ko nga. Tingnan ko nga yung bearing ng shock mount. Kasi hanggat maaari, kung hindi naman sira, wag natin palitan. Ito po. Ito, wala na yung bearing dito. Na-disarray. O yun, wala na rin. O meron pa yun. Ayan, o. So ito, yung nawala dito. Ito siguro yung nagkokos na ingay, no? Yung pagka bumabagsak. Ayan. So hindi natin pinalitan ng shocks. Swerte naman ng may-ari nito kasi pwede pa, no? Sino ba may-ari nito? Si sir po. Si sir Randy po. Si Sarento. Mga kapatid, ito yung nabili ko na Altis, 2005 Toyota Altis. Nabili ko siya ng 100K. Yun. Kasi yung Pajero ni Sargento, ayaw niya nang gamitin kasi nga manual at medyo napapagod na siya, araw-araw pumapasok. So bumili ako, nabili ko to kay Kaperdi, makinis pa naman, wala pang naging problema sa makina nito. Ang naging problema dito ay transmission. So pinaayos na natin yon, kasama na yon doon sa 100,000 na pagkakabili ko nitong kotse na ito. Ngayon, ito po ang sasabihin ko sa inyo mga kapatid. Itong mga Corolla, yung mga Vios, yung mga Altis, ito original na Toyota yan. Toyota. Ha? Pero yung mga maliliit na kotse ng Toyota, yung mga Wigo na yan, yung mga Rush na yan, ano pa ba? Yung sa mga Toyota, Avanza, o yung maliliit, no? Yung mga Yaris Cross na yan, hindi, Yaris Corolla rin yan eh. Pero yung mga maliliit nilang mga sasakyan, yan po ay Japan pa rin. Ang pagkakaalam ko, yan po ay Daihatsu na. Kaya itong si Corolla, hindi siya papayag na ipagawa ito kay Daihatsu. Eh dahil po doon, mga kapatid, na napansin ko lang, no, sa dami ng ginagawa namin ng mga maliliit na kotse ng Toyota, yan nga yung Wigo, yung ano yun, sinabi ko kanina, yung Rush, o yung Avanza. Alam mo, ang hihina ng ano ng pyesa. Ang hina ng makina, lalo na sa mga transmission. Biro mo yung Avanza, 7-seater, 7 tao ang sakay nun. Kaya sobrang liit po ng transmission. Sobrang liit ng transmission. Di ba? Eh itong Altis na to, nasira na ang transmission nito, inayos namin, in-overhaul namin, pero ang tinakbo nito, 250,000 na rin. Ganun na kalaki yung tinakbo niya. At ito ay 2005 model. So, nung in-overhaul naman, pinalitan ng mga pyesa sa loob, pinalitan ng o-ring, pinalitan ng mga linings, lahat pinalitan natin. Eh, okay na po siya ngayon. Sa makina, walang problema. Napakatibay. Pero meron ako ipapakita sa inyo. Ito ay tumakbo din ng, malaki-laki na rin, 225,000. Modelo na Wigo. Modelo na Wigo, ayun. Ha? Ibinaba namin ang makina kagabi. Kasi ito po, alika dito Pyong, mag-usap tayo, kwentuhan tayo. Pati ikaw, Jaime. O tignan nyo, kaya nyo bang buhatin to? Kayong dalawa lang? Tignan nyo nga kung kaya nyo buhatin. Aluminum po, sir. O, sige, tingnan mo kung kaya nyo buhatin. Oh, yan. Yan po yung makina nitong Wigo. Naiwan lang yung maliit na transmission na naman. Ito, tignan mo yung maliit na transmission. Ayan, naiwan na naman dito sa kanyang kaha. Napakaliit ng transmission. Kaya marami ring nagkakaproblema dito sa mga ganitong klase ng sasakyan na, pinaliit mo yung body niya, pero ang seating capacity pa rin ito ay 5 tao. Gumaan yung kaha, gumaan yung makina. Di ba kayo nahirapan magbuhat? Dito ka at may tatanong ako sa iyo. Ilakas nyo lang yung magtatanong ako sa inyo. Mga mekaniko kayo eh. So, isang tao kaya siguro. Sige nga, subukan mo nga. Huwag mo pepersahin katawan mo ha, baka magkaroon ka ng L. Bakit kaya magaan? Anong dahilan? Bakit magaan? Aluminum. Aluminum po, sir. Aluminum din yung block. Aluminum yung cylinder head. Ang mga bakal na lang halos dito, itong flywheel. No? Pati yung mga tornilyo. Connecting rod. At yung crankshaft, yung sigunyal. Halos yun na lang yung mga bakal dito. Tapos nabawasan pa to ng cylinder. 3 na lang to. 3 cylinders na lang to. Pero mga kapatid, humina, na-compromise yung tibay ng mga pyesa. Yung mga malalaking makina, sabihin mo, tulad nitong Altis na yan, 1.6 yan, 4 ang piston yan, hindi nila pinaliit yung pyesa,
hindi nila pinagaan yung pyesa at para hindi ma-compromise din yung tibay. Dito, pinaliit kasi ang idea doon, mga kapatid. Kaya lahat ng pyesa dito pinaliit, pati yung body pinaliit, pati yung makina pinaliit. Ang idea doon, gusto nilang makatipid sa konsumo ng fuel. Yun po ang number one. At kapag kasi malakas sa konsumo ng fuel, syempre, matindi rin yung pollution na maibibigay mo. Yan yung Clean Air Act sa buong mundo. Kaya na-compromise ngayon yung tibay ng makina dahil po doon sa kagustuhan na magkaroon ng tipid sa fuel, mabawasan yung emission na inilalabas natin sa hangin. Siyempre, ang liit ng makina nito, maliit din ang kanyang volume ng emission. Pero ang nangyari, ayan, nagkakasira-sira na. Modelo pa, 225,000 ang tinakbo, ilang taon pa lang to na ginagamit, samantalang itong Altis na nabili ko, hindi pa nagalawang makina niyan, ayan, nagpapalit ngayon tayo ng mga pang-ilalim, talagang sira na yung shock mount lang, no? Opo. Pero yung shock niya, napalitan KYB na rin yun Diba? So nagpalit na rin siya before. So yun, normal na lang naman yun, yung mga pyesa na yun, talaga may wear and tear yan pag tumatagal po talaga yung panahon. Kaya po, anong gusto nyo ngayon? Yung maliit na sasakyan, tapos gagamitin mo ng ilang taon, o kaya ginamit mo ng todo-todo, kasi ito, ilang taon pa lang, 225,000, baka ito'y ginagamit na pang Grab, no? Naging taxi siya, TNBS, yun, sira na kagad. Hindi siya pang matagalan. Kaya yung mga nagtatanong sa akin, sa mga vlogs ko, Sir Randy, ano po ba ang magandang bilhin na sasakyan? Gusto ko yung maliit lang para matipid sa gasolina. E tingnan mo naman, magkano ngayon ang gagastusin niya sa pagpapa-overhaul nito? Di ba? Yung tinipid mo sa gasolina, mula nung nabili mo siya, uubusin mo ngayon ulit dito sa pagpapagawa. No, wala ka ring natipid. Ngayon, kung kumita ka naman doon sa paggamit mo rito bilang isang TNVS or taxi or Grab, okay lang yun, may kinita ka ng konti. Ang kawawa dito, yung makakabili nito kapag ka ibinenta mo na. Kaya po mga kapatid, ito pong sinasabi ko, hindi ko kayo sinasabihan na huwag bumili ng mga ganitong sasakyan na maliliit lang. No? Hindi ko po sinasabi yun. Pero yung durability, yung tibay, kung pang matagalan, kung ang gusto nyo sasakyan ay pang matagalan, bumili kayo nung talagang magagandang mga klase ng sasakyan. Or sabihin mo na yung hindi katulad nitong sobrang liit tapos gagamitin mong pang negosyo. Kaya ako, nagdesisyon ako na bilhin tong Toyota Altis na to, Corolla Altis, 2005 model. Modelo pa naman ng makina niya, tingnan nyo. BBTI na rin siya 16 valve na rin. Ito yung mga unang labas ng mga BBTI nun. Ang nauna kasi, Honda talaga. So ngayon, inilabas nila tong BBTI na to. At ang maganda rito, hindi to masyadong malaki ang maintenance. Yun nga ang throttle nito Hindi pa to katulad nung electronic talaga. Di-cable pa Ngayon, kung ang sasabihin nila, mas matipid yung mga modelo ngayon, okay na ako doon, sige, mas matipid yan. Pero hindi nila mailalaban sa durability, sa tibay, at pangmatagalan, hindi nila mailalaban dito sa mga lumang modelo ng Toyota. Kaya kung meron kayong mga ganitong sasakyan, ako mai-advise ko sa inyo, alagaan nyo talaga ng todo at hindi kayo mapapahiya dito sa mga ganitong klase ng makina. Matitibay po talaga yung makina na to. Kahit na yan ay mapa-overhaul mo pa yan, pati yung transmission yan, mapaayos mo yan, mapa-repair mo yan, babalik pa rin yung dating ganda niyan. Basta ang gagawa lang ay talagang marurunong pagdating sa makina. Ngayon, pagdating naman doon sa Wigo na yon, hindi natin alam kung yan ba'y pinang-Grab, kung yan ba'y pinang-taxi, or talagang araw-araw na malayo lang ang inuuwian niya, pero normal naman talaga sa sasakyan na gamitin mo yan sa mahabang panahon. Kaya lang, kung mahina talaga yung pyesa, kung mahina yung makina, hindi po talaga magtatagal yan. Sukatin ko lang mga kapatid kung ilan dipa ko to sa 2 dipa. Yun lang halos yung inigsi niya. Sukatin ko naman tong Altis kung ilan dipa to. Sukatin ko. Isa. 2. 2 dipa at isang braso ko. Yun lang halos yung inihaba nitong Altis na to. Para kung i-compare mo dito sa Wigo na to, kaunting-konti lang naman pala yung iginaan. Pero ito kasi iba ang yari nito makakapal talaga yung mga yerong ginamit pa rito
Kakapal yan, no? Hindi katulad dito, maninipis na. Oh. Iba yung tunog nito, oh. Yan na, pakinggan nyo, oh. Ito, oh. Yan nyo, oh. Iba talaga. Makapal. Ngayon, hindi pwedeng ito, lagyan mo ng ganyang kaliit na makina. Mahihirapan talaga yan. Baka hindi mo maiakyat ng pagod ng ano yan, ng bagyo yan. No? Kaya ngayon, itong mga makina na to ay nahihirapan din dahil kaunti lang naman talaga yung inihaba ng Altis na yon. Tapos siguro, yung lata nito mas mabigat kumpara dito, pero ang liit talaga ng makina. Mabigat yung load nito kasi 5 tao din ang sakay, 5 tao din dito sa Altis, pero ito ay 1600. Ito po mga kapatid ay 1.0 lang. Yung kabila ay 1.6. At ito po, 12 valves, yung kabila naman ay 16 valves. So, talagang mahihirapan itong 1.0 na engine na ilagay mo dito, tapos naka-aircon. Alam nyo, nung araw, meron ng mga maliliit na sasakyan, lalo na yung modelo ng Toyota na XL, yan ay walang power steering. Kasi 1400 lang siya. Tignan niyo po yan, ha. Yun ay 1400. XL na, yung mga big body na Toyota, walang power steering yun. Kasi mabibigatan, mahihirapan yung makina. Samantalang ito, niliitan pa nila yung makina, naka-aircon, ito pa matindi, automatic transmission. Yung mga XL nung araw na Toyota, puro manual transmission po yun. Kasi alam nila mahihirapan. Ngayon, ginawa nila ng mga bagong technology to, ginawa ng 12 valves, tapos 3 cylinders lang, para mas makatipid nga talaga sa gasolina. Yun nga lang, napwepwersa ngayon yung makina. Oo, malakas. Pero persado yung makina, persado yung mga bakal sa loob, connecting rod, piston pin, crankshaft, no? Hirap na hirap, pati yung mga bearings doon, yung mga connecting rod bearing, crankshaft bearing, main bearing, nahihirapan. Kaya itong resulta. Ilang takbuhan lang, no, na ginamit, 225,000 kilometers sa tinakbo, wala pang 10 taon, baba na ang makina, katok ng makina. Napakalakas ng katok po ng makina nito. Hindi ko na nga lang to na video kagabi dahil isinimulan na naming ibaba ito. So kung kayo po ay talagang maghahanap ng ganitong mga klase ng sasakyan na akala nyo makakatipid kayo, pag-isipan nyo munang mabuti. Ang sasakyan po kasi ibabase nyo yan doon sa kung paano nyo siya gagamitin. Kung talagang ang gamit nyo rito ay pang-araw-araw lang, opisina, bahay, or ibigay nyo sa anak nyo, eskwelahan, bahay lang, no? O panghasundo, hatid, kung ganun lang, okay, pwede na to. Pero kung ito ay pang-business mo, ipang-taxi mo, ipang-gagrab mo, o kaya naman, malayo talaga ang binabiyahe mo sa araw-araw, long distance, hindi ito match para sa'yo. Madaling masisira at yung hinihintay mo or yung inaakala mo na makakatipid ka, pagdating ng panahon na masisira na siya, ayan po ang kalalabasan. Hindi pa nga tayo sigurado kung ito ay talagang matino pa yung kanyang transmission. Kasi nung dinala sa amin to, talagang kumakatok na, mahina na ang kanyang power, pwede rin kasing maging problema nito ay meron din siyang problema sa transmission kasi naglo-low power na. Kaya lang dahil sa malakas na yung katok, uunahin ngayon namin na pupuntiryahin ay yung kanyang engine kasi kumakain na rin po ito ng langis. Oy, mga kapatid, dumating na yung in-order ko na fuel pump noong isang Ford doon, Ford EcoSport. Ito po, bago-bago pa nung Ford EcoSport, sira na yung fuel pump. So ito, magpapalit tayo ng buong assembly. Ayan. Okay, so dumating na siya. Maya-maya ng konti, ayusin na natin to, ikakabit na natin. Ngayon, kanina, pinag-uusapan natin ay yung Wigo na sira na kagad ang makina. O ito naman, Wigo na naman to, mga kapatid. Tignan nyo. O, ito naman, ang sira ay yung kanyang mga engine support. O, pati doon, halos magpapalit kami ng lahat ng engine support. Alam nyo kung bakit malakas masira ang engine support ng mga Wigo na yan? Yung mga 3 cylinders na yan, kahit sabihin mo yung mga Mitsubishi na Mirage, no? Pati yung ibang mga brand na 3 cylinders lang, unbalance po kasi yung makina na yan. Yung 3 cylinder, unbalance yan. Kaya kahit sabihin mo na bago yan, ang lakas mag-vibrate yan. At yung lakas ng vibration na yon, sisirain talaga nila
ang mga engine support. Kaya ito, modelo pa to. Ayoko lang ipakita yung plate number nito. Modelong-modelo pa yung Wigo na naman na to. Sira na yung mga engine support. O gusto nyo ba yan? Ayan o. Okay. Dami palang gasolina nito. Huwag kayong magyoyosi ha. Sa tabi ng tangke. Ito, akin na yan. Alam nyo mga kapatid, mayroong nang gumawa nito eh. Dinala sa amin to, nakakataw na eh. No? Hindi lahat ng pagre-repair sa mga sasakyan ay papalitan mo lang or gagayahin mo yung mga ginagawa nung araw, yung mga old school. Kasi nung araw, tulad nung Altis na to, yung nasa likod nitong ni Alric, yung cameraman ko, kapag nasira yung pump, papalitan mo lang talaga, ito lang eh. Pwede. Pero ito mga ganitong klase mga sasakyan, kapag nasiraan ka ng pump, papalitan mo assembly. Assembly po talaga. Assembly, masisira ulo mo. Kaya tuloy yung may-ari nito, muntik na rin masiraan ng bait sa galit eh. Kaya ngayon tayo, palit tayo ng assembly. Ito ngayon ang ilalagay dyan, mamaya, nung ating next batch ng mga mekaniko, no? Nagsoli na lang ako kasi yung unang nabili ay mali. Importante kasi dito yung sakit. Dapat ganito. Yan, yung saksakan niya. Yung unang naipadala sa akin ay iba yung sakit niya, kaya ipinasauli ko. Ngayon, iabot mo kay Pyong, yung camera. Tignan mo Pyong kung ganito rin ha, videohan mo. Tignan mo. O sige. Ayan, yan. O sige, balik mo na dito. Ayan, iabot mo nga ulit sa akin yan. Kasi nung tinetest namin doon, mula dito sa tangke hanggang doon sa makarating doon sa mga port injectors, walang lumalabas talaga na gasolina. Kasi sumingaw na dito. Ito po kasi ay hindi pwedeng yung re-remedyohan nyo lang katulad ng mga lumang design ng mga fuel pump tong araw. Hindi po pwede. Iba yung mga materials na ginamit dito, katulad nitong mga hose na to, iba po ito. Ayan o. Hindi siya ordinaryong flexible na plastic. Talagang siya ay nakaluto dito. Hindi pwedeng lalagyan mo lang ng clamp. Hindi po siya rubber eh. Oh. Iba yan eh. Kaya kung pinalitan mo lang to, gumuha ka ng rubber hose, ay hindi po talaga tatagal yon. Magkakaroon talaga ng problema. So dito okay na tayo, Pyong, paki-assemble mo na lang ulit, ipasok mo doon. Mamaya ikakabit to nila Doms para matapos na tong EcoSport po na to. Mga kapatid, okay na po. Ito naipadala na nung pamangking ko, itong common rail na papalitan dito sa kanyang Hyundai Tucson. Ito po kasi yung nakaraang vlog ko na sabi ko nga sa inyo, ito yung na-bend. Na-bend po ito. Na baluktot siyang ganyan. Ayan, na-bend siya. Ngayon ang ginawa nila, pinagbagan nila to, pinainitan nila, saka idiniretso. Iginato nila para maidiretso nila. Akala nila, ganun-ganun lang yung trabaho ng common rail, hindi nila alam, may mga linya pa ng fuel dyan, parang mga ugat natin sa katawan natin, na kapag po yun ay na-UP na, hindi na talaga tatakbo ang fuel. Kaya meron din pong nagsabi, nung nakaraan na i-vlog ko to, sabi niya, Sir, napalitan na kasi ng Sorento yung pyesa nyo. Hindi po, ang napalitan lamang po ito. Itong pinaka-intake, yan. Ito lamang po yung napalitan galing doon sa turbo. Kaya may nakalagay dyan na Sorento. Kasi nga ito ay bumangga. At ano po ito, front collision po ito sa truck. Kaya nga nung bumangga ito, itong common rail na yan ay nabaluktot po yan. Ayan, na-bend. Bend the law. So ngayon, pinalitan na. Kaya malamang, kapag ka ito ay naikabit na dito, baka umandar na itong Hyundai Tucson po na ito. Mga kapatid, bago ko po tapusin yung vlog ko po ngayong araw na ito, kami po ng aking asawa at ang aking buong sambahayan ay nagpapaabot po ng aming pagbati, maligayang pagbati po sa kaarawan po ng aming Executive Minister sa Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po, sir. Kasama po namin ang lahat ng kapatid po dito sa distrito ng Rizal. Happy birthday, sir. Happy birthday. Mahal na mahal po namin kayo.